Mga kaalagad, magandang araw po sa inyong lahat. May panibagong comment na naman tayong nakita mula sa isang basher ni Krishna. At sa pagkakataong ito, ang comment ay napansin din ng kapwa nating reactor at defender na si Ate Jobs. Kaya hindi na rin ito pinalampas. Pero bago tayo magbigay ng opinion mga kaalagad, malinaw lang tayo ha. Hindi natin pag-uusapan kung paano sinagot ni Ate Jobs ang comment na ito. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mismong sinabi ng basher at ang pananaw ko bilang isang reactor at defender din ni Krishna. At ito ang buong comment ng basher mga kaalagad. Galit ako kay Krishna. Hindi ginamit ang utak. Sana sila na ulit. Uy, mag-ayos-ayos ka. Mabait si Pugong Biyahero. Ayan mga kaalagad, basahin ninyo ng mabuti ha. Galit ako kay Krishna, okay? Hindi ginamit ang utak, dyan tayo. Sana sila na ulit. At pagkatapos, hoy, mag-ayos-ayos ka, mabait si Pugong Biyahero. Ngayon mga kaalagad, bilang isang taong matagal nang sumusubaybay at gumagawa ng reaction content tungkol kay Krishna, gusto kong sabihin ng isang bagay. Kung gusto mong magkabalikan sila ni Sir Paul, bakit kailangang si Krishna ang apakan mo para lang maipakita yon? Unang-una, wala akong problema kung galit ka kay Krishna. Hindi naman namin kontrolado ang damdamin ng mga tao. Kung mayroon kang dahilan para mawala ng gana sa kanya, nasa iyo yon. Kung hindi mo na siya gustong panoorin, nasa iyo yon. Kung ayaw mo na siyang suportaran, nasa iyo rin yon. Pero kung pupunta ka sa comment section at magsasabi ng galit ako kay Krishna, ang tanong ko, ano ang ginawa niya? Sabihin mo, wag yung hanggang galit lang. Dahil ang galit na walang malinaw na dahilan, saan natin dadalhin? Kung may ginawa siyang mali, ilabas mo. Kung may sinabi siyang mali, ilabas mo rin. Kung may desisyon siyang hindi mo nagustuhan, ipaliwanag mo. Mas interesado kami sa dahilan kaysa sa insulto. Pero ito talaga ang hindi ko pinalalagpas. Hindi ginamit ang utak. Boss ate mga kaalagad, ano ba ang basihan mo? Paano mo nasabi yon? Dahil ba may ginawa siyang desisyon na hindi mo gusto? Kung ganon, sabihin mong mali ang desisyon niya. Pero wag mo agad sabihin na hindi siya gumamit ng utak. Magkaiba yon. Dahil kapag sinabi mong mali ang desisyon ang pinupuna mo. Pero kapag sinabi mong hindi ginamit ang utak, ang tao na mismo ang minamaliit mo. At doon ako papasok bilang defender. Hindi dahil kailangan naming gawing perfecto si Krishna, kundi dahil hindi naman patas na ang isang desisyon o isang pangyayari lang ang gagamitin mo para husgahan ang buong pagkatao ng isang tao. Ito ang madalas nakakalimutan ng mga tao, mga kaalagad. Nakikita ninyo si Krishna sa video, nakikita ninyo ang ginagawa niya sa live, nakikita ninyo ang mga desisyon niya, pero hindi ninyo nakikita ang buong buhay niya. Hindi ninyo alam lahat ng iniisip niya. Hindi ninyo alam ang lahat ng pinagdaanan niya. Hindi ninyo alam kung ano ang nangyayari kapag pinapatay na niya ang kamera. Kaya napakadaling sabihin, hindi gumamit ng utak dahil nasa labas ka ng sitwasyon. Ikaw ang nanonood, ikaw ang nagko-comment, pero si Krishna ang nabubuhay sa sarili niyang desisyon. Madaling manghusga kapag hindi ikaw ang nasa lugar niya. Ito naman ang gusto kong pag-usapan. Sabi mo, sana sila na ulit. Alam mo, naintindihan ko naman kung may mga taong umaasa pa rin na magkabalikan sina Krishna at Sir Paul. May mga supporters na gusto pa rin makita silang magkasama. May mga taong namimiss ang dati nilang samahan. May mga taong naniniwala na mas maganda sana kung maibalik ang dati. Okay lang yon. Pero may isang bagay kang kailangang tanggapin. Hindi ikaw ang magdidesisyon para sa kanila. Hindi rin kami. Hindi rin ang supporters, hindi ang reaktor, at lalong hindi ang mga basher. Kung ano man ang mangyayari sa buhay nila, sila ang may karapatang pumili. Ito ang tanong ko talaga. Kung gusto mong magkabalikan sila, bakit mo kailangang sabihin na hindi gumamit ng utak si Krishna? Kung gusto mong magkabalikan sila, bakit mo kailangang sabihin na mag-ayos-ayos siya? Kung gusto mong suportahan si Sir Paul, bakit kailangan mong ibaba si Krishna? Hindi ba pwedeng sabihin na sana maging okay ulit sila? Tapos, walang away, walang insulto, walang kailangang bastusin. Simple lang. Kung ang ibig mong sabihin ay gusto mong makita si Krishna na may mas maayos na buhay, sabihin mo ng diretso. Pero yung mag-ayos-ayos ka, may dating na parang ikaw ang nagdidikta kung paano dapat maging si Krishna. At dito ako magtatanong, bakit? Bakit kailangan niyang maging kung ano ang gusto mo? Bakit kailangan niyang pumasa sa standard mo? Kung gusto niyang mag-ayos, gagawin niya. Kung gusto niyang simple lang, choice niya. Kung gusto niyang baguhin ang style niya, siya ang magdidesisyon, hindi ikaw.
Hindi comment section ang may hawak ng buhay ni Krishna. Si Krishna ay hindi naman nabuo dahil sa makeup, damit o hairstyle. May journey siya bago pa siya makilala ng maraming tao. At bilang supporters niya, marami sa amin ang hindi naman siya sinusuportahan dahil perfect ang itsura niya. Hindi dahil palaging maayos, hindi dahil walang pagkakamali. Sinusuportahan namin siya dahil may nakikita kaming tao sa likod ng kamera. At yun ang hindi naiintindihan ng ibang bashers. Akala nila kapag dinidipinsahan namin si Krishna, ibig sabihin gusto namin siyang gawing perfect. Hindi, alam naming tao siya. Sabi rin ng basher, mabait si Pugong Bihero. Oo, hindi naman namin kailangang pagtalunan yan. Maraming tao ang sumusuporta kay Sir Paul. Maraming tao ang nagpasalamat sa mga ginagawa niya. At maraming buhay ang naging bahagi ng kanyang charity journey. Pero gusto kong sabihin, hindi mo kailangang gawing masama si Krishna para maging mabuti si Sir Paul. Maganda ang kabutihan ni Sir Paul dahil sa sarili nitong dahilan. Hindi nito kailangang ikumpara sa isang tao. Hindi mo kailangang sabihin na mabait si Sir Paul kaysa Krishna masama. Hindi naman ganon ang logic. Ito ang isa kong gustong bigyang diin. Kung totoong supporter ka ni Sir Paul, suportahan mo siya. Panoorin mo ang videos niya, i-share mo ang content niya, i-appreciate mo ang pagtulong niya. Pero wag mong gamitin ang pangalan niya para mang-down ng ibang tao. Dahil hindi natin alam kung ano ang mismong gusto ni Sir Paul na sabihin o isipin tungkol sa mga ganitong comment. Wag nating ilagay ang salita sa bibig ng ng ibang tao. Kung may mga taong umaasa pa rin na magkabalikan sina Krishna at Sir Paul, naiintindihan ko kayo. Pero sana tandaan natin, ang relasyon ay hindi teleserye na sinusunod ang gusto ng audience. May sariling desisyon ang dalawang taong involved. Kung magkabalikan sila balang araw, sila ang nakakaalam. Kung hindi, sila rin ang nakakaalam. At kahit ano pa ang mangyayari, hindi natin kailangang bastusin ang kahit sino sa kanilang dalawa. Kaya bilang isang reactor at defender ni Krishna, hindi ko sinasabing bawal punahin si Krishna. Hindi, ang sinasabi ko, kung may puna ka, panindigan mo sa puna mo. Sabihin mo ang issue, ipaliwanag mo, magbibigay ka ng dahilan. Huwag kang magtago sa likod ng hindi gumamit ng utak. Dahil kung may punto ka talaga, hindi mo kailangan ng insulto para maging malakas ang argumento mo. Kung galit ka kay Krishna, sige. Kung gusto mong magkabalikan sila ni Sir Paul, sige. Kung gusto mong suportahan si Sir Paul, wala kaming pakialam kung sino ang gusto mong suportahan. Pero kapag sinabi mong hindi ginamit ang utak at hoy mag-ayos-ayos ka, huwag kang magulat kung may defender na sasagot. Dahil may mga taong hindi papayag na basta na lang maliitin si Krishna sa comment section. At hindi dahil perfecto siya, kundi dahil tao rin siya at para kay Krishna, hindi mo kailangang dalhin sa puso mo lahat ang nababasa mo online. May mga taong susuporta, may mga taong kukontra, may mga taong hindi ka maintindihan, at may mga taong kahit anong gawin mo, hahanap pa rin ng mali. Ang importante, alam mo kung sino ka, alam mo ang pangarap mo, at alam mo kung saan mo gustong dalhin ang buhay mo. Kung may gandang criticism, pakinggan. Kung may advice, pag-isipan. Pero kung puro insulto, hayaan mong lumipad kasama ng hangin. Kaya sa comment na galit ako kay Krishna, hindi ginamit ang utak, sana sila na ulit, hoy mag-ayos-ayos ka, mabait si Pugong Bihero. Ito ang sagot ko bilang isang reactor at defender ni Krishna. Pwede kang magalit, pwede kang umasa, pwede ka maging supporter ni Sir Paul. Pero hindi mo kailangang gawing maliit si Krishna para ipakita kung sino ang gusto mo. Kung gusto mong magkabalikan sila, huwag mong siraan ang isa. Kung gusto mong magbago si Krishna, huwag mo siyang laitin. Kung ayaw mo sa kanya, huwag mo siyang panoorin dahil napakasimple ng buhay. Hindi mo kailangang ubusin ang oras mo sa taong ayaw mo naman pala. At sa buzzer na ito, may isang bagay lang akong iiwan sa iyo. Kung gusto mong mangarap na magkabalikan sila, mangarap ka. Pero huwag mong gawing hagdan si Krishna para lang maitaas mo ang taong gusto mong suportahan. Dahil ang tunay na suporta hindi nangangailangan ng taong kailangang yurakan. At ang tunay na opinyon, hindi kailangang samahan ng pangiinsulto para maging valid. Yan ang paninindigan ko bilang reactor at defender ni Krishna.